Mga kapuso, kaka-recover lamang sa stroke pero panibagong trahedya ang sinapit ng 55 anyos na lalaki sa Antipolo. Habang nagpapaaraw sa labas ng bahay, inararo siya ng nag-counterflow na taxi. Yan ang idinulog sa inyong Kapuso Action Man. Emosyonal na dumulog sa inyong Kapuso Action Man ang may bahay ng 55 anyos na si Jerry. Nakaka-recover lang sa stroke. Pagaling na yung mister ko ngayon, panibago na naman pagpapagamot sa kanya. Nito kasing 27 ng Enero sa bahagi ng C. Lawis Extension sa Barangay San Luis, Antipolo, Rizal. Habang nagpapaaraw at naglalakad sa may bangketa si Jerry, bigla siyang tinumbok ng nag-counterflow na taxi. May kasalubong siya. Parang umiwas po siya dun eh. Pagbawi niya po sa kaliwa, nasagasaan niya po yung mister ko po. Pagtalsik niya po, una ulo. Dahil sa pinsalang natamo, hanggang ngayon ay nasa ospital pa si Jerry na sumailalim na sa ilang operasyon. Kamusta po kayo? Tulungan niyo po ako, sir, ha? Pakamusta Okay. kayo? Sa inisyal na investigasyon ng Antipolo Police, nagka-mechanical malfunction umano ang taxi dahilan para mag-accelerate ito at matumbok si Jerry. Agad dinala sa ospital si Jerry at nakipagkasundo ang kanyang may bahay sa driver ng taxi at sa kumpanya nito na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa ospital. Maging ang pang-araw-araw na pangangailangan ng biktima pero Wala pa po silang natugon. Ang yun lang pong 10,000 na binigay nila noong 27, tapos inopera ng 28 yung mister ko. Nagdagdag sila ng 5,000. Yun lang po, wala na pong iba. nakipag-ugnayan ang inyong Kapuso Action Man sa pamunuan ng kumpanya ng taxi. Tumanggi silang magpaunlak ng panayam pero nangakong sasagutin ang gastusin sa ospital tungo sa kanilang insurance. Pinapa-aprobahan na rin ang iba pang napagkasundo ang babayaran sa pamilya ng biktima. Kung hindi tatalima sa kasunduan ng kumpanya ng taxi, payo ng abogado, maaari silang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injury. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Pinatawag ng Justice Department ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar, pati ang mga anak nilang senador, kaugnay ng reklamo ng SEC dahil sa umunoy market manipulation at iba pang aligasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor. Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon, sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon dahil anila sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tinatarget na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan.
Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong gabi na malalantad ang mga lihim ng bagong offering sa GMA Prime na The Secrets of Hotel 88. Ang dagdag na misteryong ihahatid ng iba pang characters na makikilala natin sa chika ni Aubrey Carampel. Welcome to Hotel 88! Ang hotel na minsan na-evict. Ngayon, muling nagbabalik! Ngayong gabi na, ang pinakahihintay na premiere ng The Secrets of Hotel 88 sa GMA Network na pinagbibidahan ng ex-housemates mula sa unang season ng PBB Celebrity Collab Edition. Nauna na naming ipinakilala ang cast na bumubuo sa serye, ang dalawang pamilya na nag-aagawan sa ipinamanang mysterious hotel. Ang Almazan siblings na sina Luna, Justin, Leon at Jade na ginagampanan ni Mika Salamanca, Josh Ford, River Joseph at Bianca De Vera. Ang Fernandez brothers na sina Will Ashley, Ralph De Leon at Brent Manalo na gumaganap naman as Kiko, Martin and Gio. Kasama rin sina Esnir Ranolio, Cyril Manabat at Clarice De Guzman. This time, makikilala naman natin ang iba pang tauhan sa serye. Sina Sari, Trixie at Edward na ginagampanan naman ni AZ Martinez, Kira Ballinger at Dustin Yu. Si Edward, siya, mysterious businessman. Yung dad niya owns resorts tsaka hotels dun sa malapit sa Hotel 88. Tapos yung dad ko tsaka yung dad nila Jade ng Almazan is magkaibigan. So, yun. Tapos kami ni Jade, schoolmates kami nung high school. Bilang half-sister po ni Martin, syempre, I am involved. Syempre, I want the hotel to be ours on my kuya's side, no? But, di ko pa pwedeng i-share kung ano pa yung role ko dito. Pero, basta, I'm gonna help uncover some of the secrets. Yun na lang. Something about my character will really help them. She's an island girl from a different island. Tapos mapupunta siya sa island nila, yung Isla Solara, where the hotel is. Bawat isa raw sa kanilang mga karakter, may itinatago ring lihim na may kinalaman sa misteryong bumabalot sa Hotel 88. Naaliw nga raw sila sa mga nababasang fan theories. Sabi nila si Izzy ganda-gandahan lang sa teaser, siguro siya yung killer. There's so much more to it. Ma-re-reveal din yun soon once na mapalabas. There were a few theories na napaisip ako na parang, wow, we really do have supporters, thinking supporters, who are really invested in our story na they're coming up with their own storyline. So it's very interesting to see. Dustin, ang dami ng fan theories about your character. May tumama ba? May muntik na? Anong pwede mong i-reveal? Meron, actually. Merong tumama. Meron. Pero, bawal ko i-reveal. Pero may tumama. Nagulat nga ako. Mapapanood ang The Secrets of Hotel 88 sa GMA Prime, Lunes hanggang Biyernes, 9:35 p.m. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinangangambahan na ang epekto ng gulo sa Middle East hindi lamang sa presyo ng langis, kundi maging sa presyo ng ibang produkto at sa pamasahe. Pero yung taas presyo sa langis simula bukas, hindi pa bahagi ng epektong yan. Nakatutok si Jonathan Andal. Maaga pa lang kanina, marami na akong inabutang mga motoristang nagpapa-full tank bago ang oil price hike para bukas. Atas yung ng gasolina. Ngayon, kailangan natin magdoble kahit na lang para kumita palalo. Kasi may gera sa Middle East.
Pero paglilinaw ng Department of Energy, hindi pa kasama sa oil price increase bukas ang epekto ng gulo sa Middle East, partikular ng pag-atake sa Iran. Posibleng sa susunod na linggo pa mararamdaman ng epekto niyan, lalo't Iran ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ang Hormuz ay ang makipot na bahaging ito ng katubigan sa Middle East kung saan dumadaan lahat ng langis at ibang delivery mula Iraq, Kuwait, Qatar, Doha, United Arab Emirates at Saudi Arabia na dadalhin sa Asia at ibang bansa sa kanluran. 20% yan ng supply ng langis sa mundo. Pero dahil sa gulo sa gitnang silangan, higit 100 barko na ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz. Ang epekto niyan na magpapadelay sa pasok ng petrolyo ang binabantayan ng Department of Energy. Posibleng umabot ng 2 piso kada litro ang taas presyo, pero kahit yan ay hindi pa tiyak o speculative. Sana hindi mag-panic buying, no? For now, wala pa hong actual report na may na-damage na oil facilities doon. Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Pinulong na ng Energy Department ang mga oil company para tiyaking nasusunod ng mga ito ang minimum inventory requirement. Hindi po siya nakadesenyo ng prolong na supply problem. If there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, dapat ngayon pa lang kumilos na ang gobyerno. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Kapag nagmahal ang langis, pwede itong makaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar, makapagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Partikular na maapektuhan ang mga produkto mula China na umaasa sa langis mula Middle East. China pa naman ang numero 1 bansang pinagkukunan natin ng mga produkto. Kung noong nakaraang taon, ang consumer spending, ang household spending ay bumagal na. Pagkatapos dahil dito ay lalo't pa tayong babagal, talagang sasadsad ang ating ekonomiya ngayong first quarter ng taon na ito. Apektado rin ng gulo ang mga US military base sa Middle East na inatake na rin ng Iran. Pagtitiyak ng mga otoridad sa Pilipinas, walang dapat ikabahala sa seguridad. 7,000 kilometro anila ang layo ng Pilipinas sa Iran at 2,000 kilometro lang ang pinakamalayong kayang abuti ng missile nila. Ang mga EDCA sites naman sa bansa na pinagagamit sa mga militar ng US ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi ng Amerika. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. We are looking at the different organizations, their establishments, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. US Embassy, Israel Embassy, US and Israel VIPs, the ambassador, etc. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras. Hanggang sa pangangalaga at research tungkol sa mga ibon. May pakinabang na rin ang artificial intelligence. May pwede nang ilagay na AI gadget sa mga pugad nila. Pero, para saan kaya? Tara, let's change the game! Isa lang ang Philippine Eagle sa mahigit 700 species ng ibon na matatagpuan sa Pilipinas. At alam niyo bang mahigit 270 bird species ang dito lang makikita sa bansa? Pero ang datos na yan, nadadagdagan pa. We keep a record of all the new bird sightings every year. Mostly mga migratory birds na bago lang na-record. So every year, there's always an increase in this number. What if may teknolohiya na kayang makatulong sa mas madaling identification ng bird species? Anytime, anywhere. Pugad ng ibon, pero make it intelligent? Pwede ba yun? Meron na yan sa Espanya at nabuo sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. All thanks to the team from Universidad de Sevilla, katuwang ang kanilang organizational partners. Sagot na niya ang easy identification ng species, klase ng ibon, fauna count, at
detection kung invasive ito. Ang prototype with built-in sensor ang dinedeploy sa magkakaibang lokasyon na siya namang minomonitor ng team for data collection. Real-time ang data na nai-integrate sa reports at alerts mula sa sensors. Tried and tested na ito sa Huelva, Spain to weigh and identify lesser kestrels na isang klase ng bird species. Sa isa pang biological reserve naman sa Huelva, bat identification naman ang naging pakay. Magkakaiba man ang areas na minomonitor, all-in yan sa iisang prototype. Imagine, automatic data collection and analysis in one. Dito makikita ang papel ng teknolohiya sa mas sustainable at data-driven future. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Hindi karaniwang pagsubok ang kinakaharap ng mga batang nakikipaglaban sa cancer. Sa halip na malayang makapaglaro, tila binawi ng karamdaman ang kanilang kabataan. Layo ng Kapuso Cancer Champions ng GMA Kapuso Foundation na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga bata at sa kanilang mga pamilya. Pagkukulay ang isa sa mga hilig ng 10 taong gulang na si Sam. Ngunit ang makulay niyang mundo, tila lumamlam nang siya ay ma-diagnose na may acute lymphoblastic leukemia noong 2023. Mula noon, labas-masok na siya sa ospital. Ang hirap po ng isang magulang na wala ka po magawa, kundi magdasal. Kasabay ng chemotherapy ni Sam, kinakailangan din niyang uminom ng mga gamot na umaabot sa 700 pesos kada araw. Kaya laking pasasalamat ng pamilya nang mapabilang si Sam sa mga pasyenteng tinutulungan ng Kapuso Cancer Champions ng GMA Kapuso Foundation. Isang sabi mo lang sa GMA Kapuso, binibigay po kagad yung gamot na kailangan po nila. Para patuloy na maghatid ng pag-asa at ngiti, may mga regalo at iba't ibang activities tayong handog para sa ilang cancer patients kasama ang ating mga sponsor. Every year, GMA Kapuso Foundation takes on the cases of 15 to 20 children. Yan yung may mga iba't ibang klaseng cancer. Now we were thinking where to give the donation, that it will really go to the needy. So GMA Kapuso ang napili namin kasi we saw all the projects that you guys make and it's so promising. Nagkaroon din ng lecture ang ating mga volunteer doctors para sa mga magulang. Kailangan magpagamot sila kasi meron kaming phases ng treatment. Kailangan masusunod yung schedule, otherwise hindi sila gagaling. Mga kapuso, kailangan pa rin ni Sam at ng iba pa nating benepisyaryo ang ating tulong. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Kapapasok lamang na balita mga kapuso, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang ilang bahagi ng Iloilo at Guimaras ngayong pasado, alas 6 ng gabi. Ayon po yan sa PHIVOX. Naitala ang epicentro niyan sa silangan ng bayan ng Tigbawan. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa Iloilo City maging sa Jordan, Guimaras.